Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, kanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ika-siyam ng umaga. At nakakita siya ng iba pang nagtayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga ang sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng maikatlo ng hapon. Sa gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya ay lumabas uli at nakita pa ng ilang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng napakapasong init ng araw. Bakit man po ninyo pinapariho ang upa sa amin?" Ang sinabi niya isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano? Kung ibig kong upahan ang mahuli ng tulad ng upa sa iyo, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nauhuli ay nauuna at ang nauna
ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-20 na linggo sa karimang panahon at ngayon 21 ng Agosto ay ating ginugunita si San Pio X. Ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa ating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos o bokasyon. Ang salitang bokasyon ay mula sa Latin na vocatio, pero ito ay salin sa salitang Hebreo na miktsua, na dahil ang atin pong ebanghelyo ay nasa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ito po ay ipagalma. Ang panawagan dito, una, na tayo ay maging masinop sa ating pangasiwa at paggawa sa lahat ng panawagan sa buhay. Iba't iba po ang mga panawagan. May mga pinuno ng panawagan ay magkaroon ng maganda, umaayos at maganda ang pamamahala. May mga manggagawa, may iba't ibang panawagan sa buhay na maging bahagi sa pagdiriwang, gaya ng magdiriwang sa mga selebrasyon at iba pa. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 34, verso 1 hanggang 11, ito ang panawagan sa mga pinuno na sila ay maging maayos sa kanilang paglilingkod at pamumuno. Pero pinagsamantalahan nila ang sinasakupan nila. Dahil ang iniisip nila ay ang kanilang sarili lang. Ginagatasan na nila ang mga sinakupan nila, pinapatay, at kung ano pang mga ginagawa. Wala man silang magandang paglilingkod o serbisyo sa kanilang mga tauhan. Kaya pinabalaan sila o binigyan sila ng babala, parusahan sila ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga namumuno na mapagsamantala ay parusahan kapag hindi naglilingkod ng maayos. Dapat maging tunay na pastol ang bawat isa. Kaya sa ating Salmo 22, versikulo 1, ang Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang pagkapastol ng Panginoong Diyos ay siyang magandang halimbawa paano magiging pastol, paano maging pinuno, paano magiging tatay at nanay, paano magiging kuya o anuman ang mga ginagampanan nating papel sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa mga institusyon o pamahalaan o saan man tayo naroroon. Kinakailangan na tayo maging tunay na pastol sa isa't isa. At bilang tunay na pastol, kailangan nating sagutin o tugunan ang panawagan ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, verso 1 hanggang 16, ang pagtugon sa panawagan ng Panginoon Diyos ay depende po sa atin. Kuminsan nahuli tayo, kuminsan naman nauna. Pero ang atin pong talinghaga ngayon tungkol sa isang may-ari ng ubasan na kanya pong siya mismo ay tumawag na mga manggagawa sa kanyang ubasan. Pero nakita natin ay 5 beses po. At ang 5 beses na ito, una sa umaga, pagkatapos sa alas 9, tapos sa tanghali, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, at saka alas 5 ng hapon. Ito po sa mga tao na nagdarasal ng breviary o nagdarasal ng Christian prayer o yung panalangin ng mga Kristiyano
ito yung mga oras na nagdarasal ang lahat para sa Panginoon. Ibig sabihin, may panawagan ang Panginoon sa lahat ng sandali ng ating buhay. Nasa atin ang pagtugon kung tayo ba ay tumugon sa kanyang panawagan. Pagkatapos, ang bayad, 1 denaryo sa lahat. Ito ay sobra pa, higit pa, sapagkat ang 1 denaryo ay katumbas ng 1 linggo. Na ibig sabihin, hindi lang ito tinatawag na sweldo o upa o bayad sa kanilang trabaho. Ito ay nagkahulugan ng iba. Ang unang kahulugan nito, ang mga unang tinatawag ay yung mga Israelita. At napakatagal silang tinatawag, pero nagreklamo sila. Bakit yung nahuli, yung mga hintel at iba pa mga tao ay kaparihas na bayad ang binigay sa kanila? Ano pong bayad? Ang bayad ay buhay na walang hanggan sa langit. Mayroon bang ibang langit? Kaya kung ano ang pinag-usapan tungkol sa 1 denaryo na matanggap, ganun din 1 denaryo, ibig sabihin 1 langit lang ang matanggap sa lahat ng mga bago. Nasa huli man magbalik loob ang isang taong tinatawag ng Diyos, parihas na langit, tayo ay magsama-sama upang maging lingkod ng Panginoon. Ang kailangan lang ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, gumising ka at magtrabaho sa Panginoon. Kasi parang tulugan lang tayo. Kaya ang nangyari, pinagsamantalahan na ang ating bayan. May mga isla tayo na sinasakop na ng ibang bansa. May mga tao na gumawa ng kalukuhan sa pamalaan at pinalayas pa. Mayroong iba na nakikita na nila nandoon lang sa labas at yun yung kanilang kukunin para magsasagot o tutugon sa kaso, pinabayaan lang. Pero yung mga mahirap na napakaliit na nagnakaw lang ng bigas dahil nagutom ang kanilang pamilya, kaagad ikulong. Samantala yung bilyon at milyon na kinamkam sa bayan ay walang ginagawa ang mga pastol at pabaya. Kailangan rin ang mga magulang ay maging sensitibo sa kanilang pamilya. Tunay ba kayo na pastol? Nagmahal ba kayo sa inyong asawa? Tunay ba kayong nagmahal sa inyong mga anak? Naging matapat ba kayo sa inyong pagiging pastol sa inyong pamilya? Pakisabi sa katabi mo, maging mabuti kang pastol. Kailangan maging mabuting pastol tayo sa isa't isa. Kasi pinabayaan natin ang ating kapwa na magkaroon ng bisyo. O kaya wala nang pakialam sa Diyos. Doon na lang nakatingin lagi sa cellphone o dili kaya sa mga computer games o sa mga laro at kung ano pa mga ginagawa. Nawala na tayo sa tunay na direksyon sa buhay. Kailangang babalik tayo at tutugon sa panawagan ng Panginoon. Huli man o nasa tinatawag malapit na sa takip silim ang ating pagbabalik loob, tanggapin pa rin tayo ng Panginoon. Kapag tayo'y matapat, kapag taos puso ang ating pagbalik loob sa Panginoon, ang Panginoon ay handang tatanggap sa atin sapagkat minamahal niya tayo at hindi tayo pabayaan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.